Ano yun? Ano yun? Mga pamuluan ng ating mga PTA, mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at mga panahuin sa umagang ito o muli ang pagbibigay ko sa inyo ng pugay ng isang magandang araw. Narito tayo ngayon upang ipagdiwang ang ika-38 pagkakatatag ng ating paaralan. Kagaya ng napapansin ko, lahat kayo ay excited para sa ganitong mga pagdiriwang. Kagaya ng aming narinig, kinakailangan ninyo o nangangailangan pa rin kayo ng mga ibayong pagbibigay buhay sa ating mga katutubong kultura. Kagaya ng paksa natin pinagdiwang sa na ito na ang Timoteo Paez ay kapat sa isang makabuluhang pagbabago. Paano ba natin mawawali o matutukoy ang isang pagbabago? Natural, ito ay nangangahulugan ng pagbisita o pagbabalik tanaw sa ating mga nagdaang panahon. Kagaya ng inyong nasaksihan, ang ating mga katutubong sayaw at awit ay napakaganda. Ang mga pama sa ating kultura, ang mga pama sa ating mga pag-uugali. Kaya ito ba ay dapat nating baguhin? O wala yata ang nakikinig? Ang mga napanood ba ninyo kanina ay dapat pang baguhin. O hindi, sapagkat ito ay maganda at tested na. Ibig sabihin, magdaan man ng ilang daang taon, ito ay kaakibat ng ating mga pagka-Pilipino, kaakibat na ng ating mga ugali. Kaya nga ang mga Pilipino, sumulog muna. Ay, hindi. Kayo. Pero pinag-ano siya, nag-edit siya siguro. Yung kalbo naman dyan. Ganyan. Dapat lahat tayo ay handa sa mga pagbabago. Kagaya na sa akin ang aking mga nakikita. Siyempre, kahit sinabi ni Ma'am Leyes na huwag mag-ingay, at dyan lang kayo kapag may nagsasalita, kung may mga ulan at kung ano ang darating sa ulan, dapat gumalaw at gumalaw tayo na akma. Yan, buti na lang ulan para malaman ninyo na ang mga Pilipino, lalo-lalo na ang mga Paez ay nakakibat at laging handa sa anumang pagbabagong mangyayari. Kagaya na lang, muntik na rin magbago ang magsasalita sa araw na ito sa inyong harapan. Biglang nagkapalitan sa mga principal kahapon. O mabuti na lang, o hindi nabago pero hindi pa rin tayo nakakasiguro sapagkat may pangatlong batch daw parang sahod ng teacher may transit pangatlong pagbabago daw ang mayayari para hindi tayo malubos sa magana tuloy-tuloy na lang usap na dito po hindi naman dito sa harap Yun! Lumapit kayo sa gitna para tayo mag-banking. Nakatulog! Kailangan close tayo, close! Ay! Nagkagulo sa ulan! Ay! Sabi pa yan, napete na Hoy, kami tuloy ko may kasabihan kami sa probinsya na kahit anuman ang dumating, dapat hindi tayo magbabago na kahit ngayon, kahit libre, hindi tayo magbabago. Kahit na nagsubok lang yung mga nasa ating kalimit. Kagaya ng pag-iingay kanina, sinusubukan lang natin kung ano mangyayari sa atin. Itutuloy ba natin o hindi ang pagkitipot samantalang maingay. Ngayon naman, pagsubok naman ng panahon ang ating sasagupain. Pero tingnan nyo,
Dahil malakas ang ating pananalig at paniniwala na ang araw na ito ay magiging matagumpay, o nandito pa rin tayo, nilalabanan ng ating mga kaisipan at damdamin ang anumang pagbabago na hindi maganda. Pero lahat tayo dapat handa sa isang makabuluhang pagbabago. Nang ibig sabihin, kung masama na ang ating makikita o hindi na karapat-dapat, dapat ito ay baguhin natin. Kaya sa araw na ito, sana ay maging hudyat ang ating kahandaan sa anumang pagbabago. Sabi nga ng nauna kong nabanggit, kung ito ay maganda na, tested at kapaki-pakinapan, dapat itong panatiliin, kagaya ng ating mga katutubong sayaw at awit, mga ugaling Pilipino, kagaya ng bayanihan, ano pa ba, mga ugaling Pilipino, yung hospitality o mabuting pakikitungo sa kapwa at pagtanggap ng bisita, yan ang mga kaugaliang Pilipino na natin. Alisin natin sa ating mga isa sa napansin kong ugali ng Pilipino ay hindi na pang crab mentality kasi alam ko ang crab mentality ay hindi parang magandang ugali ng Pilipino at iba lang yung ating pananaw kasi pagbasta ninyo yung mga talangka o sabi nila, pinababa, pero ang tingin ko hindi itinataas. Tingnan ninyo ang mga talangka, pag sila ay nagsama-sama, hindi nila ipinababa ang kanilang kapwa, kung hindi patuloy nilang itinataas. Pagbasta ninyo, maglagay kayo ng mga talangka sa isang lalagyan, may itinataas sila, hindi kagaya ng ating negatibong pananaw na sila ay nagbababa. O isa rin sa isang negatibong napansin ko ay yung pagdirin kasi sa likas din sa atin yung masyadong palapuna. Kagaya na lang ng major. Pero yung dalawang major na yun na hindi naman magkadugtong. Kahit paano ko tinignan, dalawang beses ko yung pinanood, hindi mali sa pananaw ng isang gramatiko. Kasi nag-post naman siya at kahit sinong Pilipino o kahit sino sa atin na piliting magbigay ng isang hindi nangyayari sa ating buhay, wala tayong maibibigay. Tignan nyo, yung ating representative sa Miss Universe, kahit siya ay mahirap, kahit anong pinagdaanan niyo sa buhay, wala siyang itinuring na sagabal o problema sa kanyang buhay. Kaya kahit anong mangyari, minor lang sa kanya yon. Kaya wala siyang maisip na major problem or any mistake done in her life. Sabihin, so paano ka nga magbibigay ng mga bagay na hindi mo nararanasan? Samantalang ang pagmamahal ng isang pamilya, ang kanyang nasa isip, kaya yun ang ibinigay niyang sagot. O kaya, minsan, sa ating mga nakikita, dapat marunong tayong magsuri para maging makabulok ng ating mga pagbabago. O magandang umaga sa inyong muli.